ay tayo po ay kakatagpuin ng Panginoong Diyos. Naalala niyo pa yung mensahe kagabi ni Pastor Eric, no? Yung preserve the next generation. Kagabi, pinanood ko po yun ng madaling araw. To God be all the glory at tunay po na talagang hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Sabi nga kung araw-araw tayong kumakain ng pagkaing pisikal, once na hindi ka na dumalo sa gawain, hindi ka na nagbasa, sabi ni Ate Beverly, kailangan talaga yung pagbabasa ay araw-araw para napapakain natin yung ating spiritual. So ngayon po, ng gabing ito, sa inyo, hapon dito sa amin, ay to God be the glory, ay ihinto po muna tayo dun sa topic natin sa series ng Armor Bearer. So kailangan po ay dumako naman po tayo sa napapanahon na mensahe ng ating Panginoong Diyos. Amen. So let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, with the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, we thank you. Salamat po, O Diyos, ng maraming marami. Patuloy ka po naming pinapapurihan, niluluwalhati, pinararangalan ang iyong banal na pangalan. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa mga pagkakataon, O God, na tunay nga po, Diyos, lagi mo kaming iniingatan. Lord, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasalang aming nagawa. Ano man ang aming mga nakikita mong kalikuan, mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, ay tunay nga po, Diyos, Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Sinadya man po namin o hindi, patawarin mo po kami, Panginoong Diyos. And Lord, sa gabing ito, Panginoon, ay patuloy po kaming nagpapasalamat na meron ka na naman pong panibagong mensahe na nais mong ipagkaloob sa aming mga buhay. Lord, ano man po yung aming kalalagayan, nakahigaman kami ngayon, or ano man, naglalakad, may ginagawa, Lord, patuloy mong i-focus ang aming mga isipan, ang aming puso, ang aming tenga sa pakikinig ng iyong mensahe. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako mightily at ito pong labing ito, Panginoon Diyos, ay dumaloy ang masaganang pagpapala na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang bida sa gawaing ito. Wala na pong iba. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming itinataas. And we rebuke in the name of Jesus ang anumang pong gagawin ng kalaban para hindi kami makapag-focus, Panginoon, sa gawaing ito ng glory to God. Salamat po ng maraming selyuhan mo po ng iyong banal na dugo ang buong gawaing ito, God. Salamat po ng maraming to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Okay. So, mag-share screen lamang po ako para sa ating slides. Purihin ang Panginoong Diyos. Saan ba yung share screen? Share screen. Ayan, okay. Nakita na. Ayan. So, nakikita niyo na po ba, mga kapatid? Amen. Okay. So, ito po ang ating pong verse. Recording in progress. Ayan. So, nag-record na. Got it? Okay. So, purihin ang Panginoong Diyos. Ayan. So, matatagpuan po ang teksto o scripture. No? Meron po kayong mga ballpen dyan, may mga notebook. Ayan, pwede nyo pong sulat yan. Sa Matthew, natatabunan ba? Ayan. Sa ano ko natatabunan eh. Sa Matthew chapter 2, verse 8 and 10. Ang sabi po dyan, hallelujah, pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Amen? Okay? Hanapin ninyong mabuti. Ano sabi? Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kilala natin kung sino yan. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, Herodes, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ulitin ko po,
sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan. Okay? Masaya sila. Nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So ang title po ng mensahe ng Lord sa araw na ito ay pinamagatampong Be a Guiding Star. Na ito po ay series We Are the Light. Okay? So week 4 po ito. Be a Guiding Star. Hallelujah. Now, dito po sa ating pong pinag-aaralan, ang objective po nito o yung layunin ng mensaheng ito, ng kabuuan, is to help people realize that the purpose for which God called us as the light of this world is to be a guiding star for people who are still lost in the world. Marami po kasing tao hindi nare-realize ang tunay na purpose ng buhay. Amen? So lahat po ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Amen? Kasi hindi pa nila tinatanggap ang Panginoong Diyos. Now, bakit pag-uusapan itong bituin? Bakit kailangan natin itong pag-usapang yung star na ito? No? Pwede naman si star for all season. Pwede naman yung star margarine. Okay? Pero itong star na ito na pag-uusapan natin, no? Sa mensahe ng Panginoon, ito yung napakahalagang kahulugan kung paano malalaman natin ngayon na ito palang star sa Bible ay hindi pala basta star lang, no? Minsan pag umuwi yung ating mga apo or yung inyong mga apo o mga anak, mama, papa, meron po akong star. Naka 5 star po ako ng kasi marami po akong nasagot. Tuwan-tuwa din yung mga magulang Amen? Now, ito pong star na ito po ay galing sa banal na aklat na tunay nga po Diyos madalas nababasa lang natin, parang wala lang, no? Pero hindi. Meron palang kahulugan ito, no? Na napakaganda. Amen? So, sa ating pong introduction, ang sabi po diyan, the Star of Bethlehem is simbolo with lights in many different forms and shape. It became more sophisticated. Pag sinabing sophisticated, marunong na. Okay? More sophisticated these days, and how artists, entrepreneur, articulate it for business profit. Kung titingin po tayo sa langit, mapapansin po natin na talagang sobrang dami ng bituin. Sobrang dami ng stars. Pero kapag pumunta talaga doon sa pinakakalawakan na yon, makikita talaga na talagang iba't iba yung size, no? Iba't iba yung laki, liit. Actually, malalaki naman talaga yan. Yung mga bituin na yan. Pero syempre, dahil malayo tayo, ang tingin natin, nagliliwanag lang. Now, ang sabi dito, hallelujah, however, people became so focused on the stars and the lights during this season and missed the very object with the star ever existed. Nung wala pa tayo sa Panginoon, tumitingin tayo sa langit, no? Lalo pag magpapasko, malamig ang simoy ng hangin, dadaan kaya si Santa Claus? Dadaan kaya siya? Mamimigay kaya siya ng regalo? No? Ganyan yung nakagis na natin, no? Na tradisyon, no? Na si Santa Claus na nagbibigay ng mga regalo. Amen? So, tingin tayo ng tingin sa langit. So, the person who was subject, sabi dito sa ating the person who has the subject matter of that star, houses and streets, even trees are lighted so gorgeously and with great pride that people miss the person being pointed by the star. Kung mapapansin po natin, lalo dyan sa bansang Pilipinas,
Kapag pumunta ka nga ng Pampanga o sa ibang mga lugar, kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan, no? Di ba? Yung mga grabe, yung mga palamuti, yung talaga nag-aaksaya sila ng kuryente para lang mapaganda yung mga Christmas light. At yung iba, Christmas tree, nilalagyan ng Christmas light, talagang napakaganda tingnan. But, nakalimutan nila o nakakalimutan ng iba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At ang sabi diyan sa ating slides, it's the Messiah. At sino yung Messiah na ito? Ito yung ating Panginoong Jesus, the Lord and Savior of the world, Jesus Christ. Amen? So, ang sabi rito sa mga kapatid, it should be the stars. Ayan. Paki-accept na lang yung pumasok. It should not be the star. No? Hindi dapat daw po yung star, yung bituin. But the person for whom the star points out the people must be more concerned. Knowing the mission of the person born at the existence of that star. Alam natin, kapag binasa natin ng Bible, yung tatlong pantas, kilala niyo ba yun? Yung tatlong pantas, no? Si Gaspar, Melchor, and Baltasar, no? The wise men, o yung tatlong pantas, nakita nila yung tala, yun yung sign na nandun na yung bata, no? Doon ipapanganak. Pinipinpoint nung tala, nung star, na nandun na si Jesus Christ. Doon siya ipapanganak. So the wise men who came from very far place were looking not for the star, but for the person who was the reason of the star. Alam niyo po mga kapatid, kung ilang star ang meron sa buong kalawakan? Ang sabi dito sa akin pagre-research mga kapatid, the universe contains approximately 200 billion trillion stars ang nasa kalawakan. And however, the number of stars in the universe is estimated to be between 30 and 70 billion or trillion. Ganon kadami ang stars. Ganon kadami. So the typical unit of organization in the universe, the galaxy, contains anywhere between about 10 million and 1 trillion stars. And the Milky Way, sabi dyan, contains hundreds of billions of stars. Napakaraming bituin. Kung maaalala niyo po yung pangako ng Panginoong Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 22 verse 17, no? Magkakaroon ka ng maraming lahi, no? Sindami ng bituin sa langit. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Amen? Genesis 22. Now, ang sabi po sa Matthew chapter 2 verse 2, saying, where he who has been born king of the Jews. San ba yan? San ba yan ipapanganak? For we have seen his star in the east and have come to worship him. No? Pag nakita niyo yan, no? Yung star diyan sa east, sa silangan, sabihin niyo sa amin para ma-worship din namin siya. No? Sa Tagalog, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Jews. Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Grabe ano? Grabe yung alam niyo po mga kapatid, malalaman natin mamaya kung gaano kalayo yung nilakad ng tatlong pantas na yan, yung three wise men na yan, no? Si Gaspar, Melchor, and Baltasar. Now, be wise. Ang sabi rito sa ating pinag-aaralan, be wise. Don't look at the beauty of the stars. Ay, ang ganda ng bituin, no? Parang ikaw, gusto kong sungkitin, may mga pambobo lang ganyan. Ang sabi diyan, be wise. Don't look at the beauty of the star, but the person being pointed to by the star. Sino yung pinopoint ng star? It's not about the star, mga kapatid. It's about the person
of the Messiah and His purpose that we should look for. Marami namamangha, ay, ang galing naman ng indicator nila. Ngayon, ang indicator natin, meron ng mga Google Map, meron ng Waze dyan sa Pilipinas. Napakarami ng indicator para malaman mo kung saan lugar yung imimit mo. No? Pero nung time nila, mga kapatid, bituin ang kanilang indicator. Now, punta po tayo sa the wise men and their gift. May regalo po yung tatlong pantas. The wise men and their gifts. No? Ang sabi diyan, if we could study where this wise men came from, saan sila galing, we would perhaps wonder that their background might be. No? Magugulat tayo sa kanilang mga background. But going back in history, no, pag binalikan natin yung history nung Israel, sa Israel, when Israel, because of their constant sin, tuloy-tuloy na pagkakasala, okay? Punta muna tayo dito, no? Yung background. Because of their constant sin against God, was conquered by heathen kingdoms, and many people, including wise men, nobles, and princes, were led captive into Babylon. Ano ba ito? Ano ba tong Babylon na to? Nasaan na ba yung Babylon na yan? No, yung Babylonia. Okay? Yung Babylon po, mga kapatid, ay ngayon po ay siya, then to Persia, no? Which is now Iran. Ito pong Persia pala, no? Ay nasa Iran na po 'yan. Yan po yung tinatawag na Iran. Bakit tayo napunta diyan? No? Kailangan nating mabaybayan, manamnam itong mensahe na ito. Now, para sa pag-expound ng mensaheng ito, basahin po natin yung Daniel chapter 9 verse 23 to 27 na ang sabi diyan, sa pasimula pa lamang na iyong pakikiusap, tinugon ka na ng Diyos, kausap niya si Daniel. Amen? Labis kanyang minamahal, sabi ng kausap niya. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. 24, 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambahayan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway. Kasi nga, tuloy-tuloy yung pagkakasala ng mga Israeli. Wakasan ang kasamaan at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan. Magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. 25, unawain mo ito. No? Sabi kay Daniel, mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem. Look at the words. Muling itayo. Kasi ginibayan no? Natalo yan yung Jerusalem. Muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Sino yung darating? Yung hinirang ng Diyos. Muling itatayo ang Jerusalem. Tandaan po natin, ang Jerusalem natin ay ang ating pamilya. Jerusalem, Judea, yan yung ating kamag-anak. And Samaria, yan yung ating mga kaibigan, barkada, no? Mga katsokaran dati. No? Malayo na tayo sa kanila dahil nasa Panginoon na tayo. Pero kailangan natin silang maabot. Muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan at pader nito at aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. 26, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo, isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. 27, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao. Sa atin po yun, sa loob ng 1 linggo. Pagkaroon ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos
ang naglagay nito. Now, bakit natin kailangan pag-aralan ito? No? Kasi hindi mo mauunawaan ang New Testament kapag hindi mo binasa ang Old Testament. Pero kailangan unahin muna natin, basahin talaga ang New Testament bago tayo pumunta sa Old Testament, lalo sa mga bago dyan. Okay? So the Jewish culture has long permitted these hands and impacted with them their beliefs. The Persian king, si Cyrus, no? Si Cyrus po, no? Commanded the Jews to rebuild the temple of Jerusalem. Muli niyang itatayo ang Jerusalem. Ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 36 verse 22 to 23, upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremiah, inudyukan ni Yahweh si Ciro, si Yahweh po ay si Lord, hari ng Persia. Noong unang taon ng kanyang paghahari, nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Kumbaga, in-announce niya sa buong kaharian, no, ng Persia. Ito ang pahayag ni Haring Ciro o sa English ay Cyrus, no, ng Persia. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, sabi niya, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Okay? Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. So, it would appear the long before Christ was born. Ibig sabihin, inihahanda na ng Panginoong Diyos ang pagdating ng Panginoong Jesus. Amen? So, there was already a consciousness implanted among the people if those kingdoms about the coming king. Darating na ang king, no? King of the Jews called the Messiah or Christ. Si Jesus Christ. Medyo malalim pa yung ating pinag-aaralan. Ang sabi po ng Daniel 9:25, unawain mo ito. Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos, Jesus Christ, ay lilipas ang 7 linggo. Actually, yung simbolo ng 7 linggo, mga kapatid, no? Ito po yung 7 linggo, yung last, yung pagpapahinga. Yung 7 linggo, kung maaalala nyo, sa darating na panahon, yung 7 years tribulation, pansin nyo, 7 linggo dito. Hindi po linggo ang pinag-uusapan dyan. Libong taon. Nandito na po tayo sa pinaka-7 araw. Kaya marami nang nagaganap sa mundong ibabaw na mga kung ano-anong mga kalabidad, lindol, gera, no? Pero wala pa po yan. Tuloy po tayo. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Tandaan po natin mga kapatid, no? Na ito pong ating pinag-aaralan, yes, ay patungkol sa star. Pero pinapa-nguya po sa atin unti-unti itong mensahe na ito para mas lalo po nating maunawaan. Now, the Bible was silent as the two who those wise men were, but one thing is sure. They were wise enough to understand the time, yung oras, and particularly to identify the star that would point them to the great one of child. Of course, mga kapatid, no? Of course, we do not discount the guidance of the Holy Spirit. Siyempre, nandun yung guidance ng Holy Spirit. No? Doon sa tatlo na yun. How these people, unknown to each other, have come together as a group of people, a caravan, having one purpose. Ano yung purpose nilang tatlo? And that is to pay homage, no? Pay homage. Pag sinabing homage, pagsamba, no? Sa pinakamalalim na Tagalog, pagkatig, no? Pagkatig. Pay homage to a child born king
of the Jews and present their respective gifts to this child. Meron po silang daladalang mga regalo. Ito pong tatlong pantas na ito. Regalo, magpapasko, napakaraming busy ngayon. Punta ng Divisoria, Green Hills, or kung saan mga SM malls dyan sa atin, even in the other country, napakaraming binabalot. Alam niyo po na nakaka-stress, no? Na dapat ay sobrang nabe-bless tayo, no? Na pag sumasapit yung ganitong season, ay talagang dapat hindi yung parang mukhang losyang na hindi mo maintindihan na sobrang ano ba yun, wala pa ako na ibibigay na regalo, wala pa ako nababalot, sobrang stress ng tao ngayon. Pero itong tatlong pantas na ito, nung time na ito, na sila po ay naglalakbay, yung kagalakan ng kanilang puso na maibigay doon sa bagong panganak, sa bagong silang na si Jesus Christ, itong mga gift na ito. Malalaman po natin kung anong mga gift ito. They were wise because they studied the scripture pointing them to the time of the appearing of the star that would indicate, no? Ibig sabihin ng indicate, ituro, no? That the King, that the Messiah, Jesus Christ, the Savior of the world has been born. Ay, ipinanganak na si Jesus Christ. Lumabas na yung star. No? Lumabas na yung star. So these wise men, together with their respective companies, traveled miles and hundreds of miles. Alam niyo po ba kung ilang milya ang kanilang nilakbay? Nung sinearch ko po ito mga kapatid, 800 to 900 miles to the Christ child para puntahan yun. Gaano kalayo yun? 800 to 900 milya ang layo. Napakalayo mga kapatid. Now, hallelujah, ang sabi rito, traveled miles and hundreds of miles away because they wanted to witness a very significant event in their generation. Pinakamahalaga, no? Sa kanilang henerasyon. So the birth of the child born to be king of the Jews, no? So with the number of gifts they brought as a present of this born king, we can assume they were at least 3 leaders of 3 groups. Okay? 3 leaders of 3 groups. No name were written in the Bible. Wala pong nakasulat sa Bible, no? Wala pong nakasulat. But their gifts were well described and bore significance. Ano-ano kaya itong mga niregalo? Meron kayang iPhone ito? Wala pang iPhone. Wala namang iPhone noon, siyempre. Okay? So to the person to whom the gifts were presented, ito po yung mga niregalo sa Panginoong Jesus ng kanyang kapanganakan. Tingnan niyo po yung inyong mga screen. Yan po yung niregalo sa Panginoong Diyos. At ang sabi diyan, niregaluhan ang Panginoong Jesus. Dala-dala nila ay gold, na? Nang sabi diyan, long before, gold was already considered as a precious commodity. Pag sinabing precious commodity, napakahalagang kagamitan ang ginto. But gold is the most appropriate gift for a king. Pag sinabing appropriate, yung angkop na angkop sa hari, no? Na regalo. Because of its worth and significance. No? Napakamakabuluhan nung ipinanganak na yun. Sobrang napakamakabuluhan. At pangalawa, na regalo, no? Frankincense. Ano ba itong frankincense na ito? Sa Tagalog, yan po ay insenso, no? This is, ang sabi diyan, this is a very precious balm used for perfume and very appropriate for royalty of worship of deity. Pag sinabing deity, Panginoon, signifying the person is a great importance, a royalty and a deity, no? Pag sinerge po yan, insenso, frankincense. At pangatlo, yung myrrh
o yung tinatawag sa Tagalog na mira. No? Mira is a very bitter gum used for embalming dead. No? Pag yung merong patay, no? Yung nangangamoy, yan. Its significance, suffering, death, which is very prophetic of the mission of the Messiah. Bakit ba natin kailangan itong bulay-bulayin at daanan? No? Mamaya po. Now, punta po tayo sa pinakamensahe nito. What a guiding star does. Ano ang ginagawa ng isang gabay na bituin? Yan. Ito po yung pinakamaganda. No? Ano nga ba yung ginagawa ng isang gabay na bituin? Sa panahon natin ngayon, pag tiningnan mo lang yung bituin, wala namang significance na masyado. May liwanag lang ng konti sa gabi. No? Pero nung time nila, wala namang cellphone, walang gadget, walang kahit ano. Pero napakahalaga ng bituin na indicator nung time nila na yon, nung panahon nila na yon. Ang sabi po rito, sa number 1 na points, number 1, ito pong bituin na ito, no, gives wisdom to the wise. Ang sabi po sa Matthew 2:2, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen stars in the east have come to worship him. Amen? Now, long before, nung dati pa, no, the Messiah came, nung dumating ang Messiah, si Jesus Christ, they were already people. Marami na pong tao. Marami ng tao. Aside from the Jews, marami na po iba-ibang may mga Hebrew, may mga Jews, no, who were expecting his coming. Inaantay po talaga yung pagdating ng hari. Kaya takot na takot nga si Herodes no? Kaya pinapahanap niya, pinapatay niya lahat ng mga bata mga panganay, no? They were guided, sabi rito, they were guided by the prophecies in the scripture as to exact the time of his first coming. Talagang inaalam nila, kailan ba darating yung papanganak na king na yan, no? Tatakot sila kasi baka mapalitan. Hari nga yung papanganak Pero iniisip nila ang hari, yung papalitan na ako para maging hari ng Israel, ng hari ng Judah, no? Yun ang iniisip nila. Pero hindi. Hari ng mga hari ang darating. They knew that the star would indicate his coming. Ang sabi po sa Numbers chapter 27 verse 17. Amen? Ayan, pakimute na lang po. Amen. Ang sabi po sa Numbers 24 verse 17, o bilang sa Tagalog, meron akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob, ay lilitaw ang isang bituin, sa lahi ni Israel, ay maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Amen? So, nung nakita nila yung star, they knew it. Ito na yun. And the place where he is to be born was also given. No? Sa Micah o Micah, sinabi ni Yahweh, ayan, mute natin siya. Sinabi ni Yahweh, hallelujah, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Judah, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel, Jesus Christ. Ang kanyang pinagmulan, buhat po noong unang panahon pa. Grabe yung mga propeta kung magpahayag. Amen? So, these wise men came from different places. Iba't ibang lugar po sila galing. Itong si Melchor, si Baltasar, at si Gaspar. Yet, they knew it because before they saw the physical star, they knew already the prophetic star in the scripture. Bago pa nila malaman, no, yung sign na nandyan at dumating na, pinanganak na ang Jesus Christ, ang hari, meron na silang prophetic na binasa sa scripture. Not only today
Today knew the time of His coming. But the purpose. Ano ba yung purpose ng pagdating ni Jesus Christ? Alam na natin yan, lalo sa mga matatagal na. But the purpose for which He came by the gifts which they gave. Marami pong binigay sa ating mga regalo. Napakaraming regalo. At ang sabi rito, notice the wise men gave gifts. They did not exchange gift. Hindi sila Gaspar, sa'yo na tong mag-exchange gift tayo, Baltasar. Mag-exchange. Wala po silang ganong exchange gift. Hindi po sila ngayon napakaraming exchange gift, no, sa mga school, sa mga companies, marami ang nag-exchange gift, no? Pero nung time ng tatlong pantas, wala silang exchange gift. Talagang nakalaan yung kanilang daladalang mga regalo doon sa batang iyon. And their gifts were pointing the mission of the Messiah. Kailangan talaga ibigay sa Messiah. And what gifts can we give to our Lord Jesus Christ, the Messiah? Ano po yung pwede nating ibigay na regalo sa ating Panginoong Jesus? Na siya rin namang nagbigay ng ating buhay. Kanina nalaman natin yung binigay ng tatlo. Gold, frankincense, myrrh o mira, no? Insenso, mira, no? Alam niyo po ba yung spiritual significance, no? Yung pinaka ibig sabihin ng mga regalo na yun. Balikan natin yung gold. Ang sabi rito, yung gold, ayan, tingnan niyo yung mga screen niyo. Gold, the most valuable present for a king. Nothing is more valuable for Jesus than people and their salvation. When you win a soul, kapag nakawin po tayo ng soul, ng kaluluwa, na may nailapit ka sa Panginoong Hesus, you present something more precious than gold to Him. Yung makapagbigay tayo ng cellphone sa tao, tuwang-tuwa na tayo. Mano pang makapagdala tayo ng kaluluwa sa Panginoong Hesus? That is more than precious than gold, kapatid. At maraming tao hindi naiintindihan ito because ayaw nilang makinig. Ayaw nilang intindihin. Because lasing sila sa mga makamundong gawa. Maraming regalo ang mundong ito. Maraming regalo ang world, pero napakaganda ng regalo ni Lord. Frankincense. Frankincense is a form of prayer and worship. Incense were offered at the altar, pinapausukan ng altar, insenso ka mang yan. Incense were offered at the altar during worship, during the Old Testament times. And the Bible tells us that our prayers, mga panalangin natin, pag-worship natin sa Panginoon, are a sweet smelling aroma before God. So when you worship the Messiah, kapatid, bago tayo mag-worship sa Panginoong Diyos, give your best to God. Ibigay natin yung pinaka-the best. Kung ngayong taon na to hindi mo na ibigay yung best sa Panginoon, sa susunod na taon na binibigay tayo ng buhay ng Panginoon, binibigyan tayo ng araw-araw na kalakasan ng paghinga, ibigay naman natin sa Diyos yung pinaka-the best. Kasi araw-araw nagbibigay ang Panginoong Diyos ng the best para sa atin. And how about us? Pag may problema lang ba, doon lang ba tayo lalapit? At mananalangin at mag-worship, kakanta ng mga makalangit na awitin? Paano kung maganda na ang naging buhay natin at nakaalpas na tayo sa ating mga problema? Mag-worship pa rin ba tayo? Yun ang hinahanap ng Panginoon. May pagpapala o may pagpapalo, continue worshiping our God. At yan ang gusto, mabangong samyo yan sa Panginoon Diyos. Yung prayer natin, no?
Yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, gustong-gusto ng Lord yan. Kasi kinakausap natin siya. Tapos tamad tayong manalangin. Nakakahiya sa Panginoon. Nakakahiya po, mga kapatid. At yung mira, ang sabi dyan, sa mira, sacrifice and death ang ibig sabihin niyan. Jesus suffered and died for the lost humanity sa mga taong nawala tulad natin. We also need a sacrifice and die to ourselves to continue that Jesus our Messiah started. Kung paano sinimula ng Panginoong Hesus, siya nagpahayag ng salita ng Diyos, nagsipag, at itinuloy ng mga 12 disciple. Sa panahon natin ngayon, dapat tinutuloy pa rin natin. And praise God sa inyong mga buhay, sa buhay ng bawat isa na nagpapagamit. Kahit mayroong kabi-kabilang pagsubok sa buhay, nagpapatuloy pa rin sa pagpapagamit sa Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos. At ang sabi dyan, mga kapatid, hallelujah, we cannot serve God acceptably if we are full of ourselves. If we are full of ourselves. Yung mas lamang ang sarili kaysa sa Panginoon. Mga kapatid, you cannot serve two masters. Ang sabi ng Bible. We need the mirror. Kailangan natin ng mira. Our lives should taste the mirror of a brokenness and selflessness to let go of trivial issue. Issue? Marami tayong issue noon. Sobrang dami. Sobrang dami nating kapalpakan na ginawa noon. Pero ang itinuturo ng Panginoon sa mensaheng ito, move on. Harapin mo yung bago. May bagong taon, may lumang taon. The old has gone, the new has come. If anyone is in Christ, he is a new creation. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 5:17. And we need the mirror ourselves should taste the mere brokenness. Sabi diyan, let go of unforgiveness, bitterness, hypocrisies, mga hipokrito, and rebelliousness against His will. Yung lumalaban sa Panginoon Diyos, yung lumalaban sa salita ng Panginoong Diyos ay babagsak. Unless you have tasted the mirror of brokenness and selflessness, we have given nothing to Him. We have given Him gold and frankincense. Lord, sa'yo na tong ginto ko, sa'yo na. May ginto naman ako eh. Hindi ko kailangan yan, anak. Ang kailangan ko yung tunay na ginto. Yung mga kaluluwa na hindi pa nakakatanggap. Yung pamilya mo. Yung anak mo, yung asawa mo, yung tatay mo. Yung biyanan mo, yan yung gold sa akin. Hindi yung literal na gold. We have given Him gold and frankincense, but if we have not tasted the myrrh, how could the gold and frankincense be accepted? Kulang pa rin. Kahit may gold, may frankincense, kailangan may myrrh. And God needs a complete gift. Sino may bigay ng buhay? Ang Panginoong Diyos. Kanino gagamitin dapat ang buhay? Sa Panginoong Diyos. Huwag na nating ipagamit sa dyablo. Tandaan natin mga kapatid, maiksi lang ang buhay natin. At yung susunod na another na buhay, sa kabilang buhay, yun ay wala nang balikan. Dire-diretso na. Amen? So number 2 points. Tapos na po tayo dyan. Dalawa lang po ito. At dito po tayo magtatapos. Pointing people to the Savior. Pointing people to the Savior. Itinuturo sa Tagalog, itinuturo ang mga tao sa tagapagligtas. Sino daw yung magiging tagapagturo? Sino yung mga magtuturo? Sino yung maglalapit? Siyempre tayo nakakilala. Alam naman yung hindi Kristiyano yun ang hindi.
Yung tayo mga na-born again. Amen? Ang sabi po ng Matthew chapter 2 verse 9b, behold the star which they had seen in the east when went before them till it came and stood over there the young child was. Amen? Sa ating pinag-aaralan, you are that star. Ikaw yung star. Ako yung star. Tayong lahat yung star. Tayong mga pinili ng Panginoon. Tayong tumanggap. Pero ito ang tandaan natin. You are that star, but you are not the star. Hindi tayo, walang pinag-iba to sa, hindi tayo dapat mag-glory. Hindi glory to me. You are that star, but you are not the star. Si Lord lang ang star. You are the star for Jesus Christ. Yes, your job is to point people to one who came save them. Kailangan nilang masave. At ang sabi diyan, you are the shining star. Nagliliwanag kang bituin. Walang bituin na, yung iba bituin walang ningning. You are the shining star, but you are shining for someone who have given you the hope and the reason to live. Amen? Amen? You are the shining star. Yes. Bakit tayo nagsashine? Bakit, oy, sis, bro, bakit parang may something sa'yo, parang may iba sa'yo. Parang hindi ka na mukhang kulubot, hindi ka na mukhang pasas, mukha ka ng ubas ngayon. Anong nangyari? Tinanggap ko ang Panginoon, tapos nagpatuloy ako, dumalo ako sa gawain. Siya yung nagpapashine sa akin. No? Ipakilala mo naman ako, isama mo naman ako sa gawain na yan. Sama mo siya. Para hindi lang ikaw yung nagsashine. Lahat tayo pinapashine ng Panginoon. Pero dapat, glory to God. Amen? You are the shining star to let people know the reason why you shine. Bakit kaya nagsashine tong tao na to? Bakit kahit tambak na siya ng problema, naka-smile pa rin siya? Because your lives have been transformed by the power of the Messiah who lives inside of you. And you shine because you have that everlasting life that the Messiah have given you. Kaya tayo nagliliwanag, tayo mga Christian, kasi nakikita sa atin yung liwanag na nagre-reflect doon sa star. At ang Panginoong Hesus ang star ng buhay natin. Tumatama sa atin yung liwanag, nagre-reflect din sa iba, sa ating mahal sa buhay, kamag-anak, barkada, kapitbahay, kasama sa trabaho. Bakit hindi na, dati ugali niya napakasama. Ngayon iba na, may something sa kanya. And you shine because God wanted you to point people towards the source of light, liwanag, that would give them life and meaning of life. Kapatid, gusto mong malaman yung meaning ng purpose ng buhay mo? Tara, pwede ba tanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay mo? Yung totoong pagtanggap, yung nagmumula sa puso, hindi sa muso. Amen? Pero kung kapwa Kristiyano nagbabangayan, kapwa born again Christian nag-aaway-away, anong pinagkaiba? Amen? Kaya kailangan being born again, being binago na ng Diyos, dapat nakikita yung liwanag sa atin. Amen? And last, you are that star, but you are not the star for yourself. Ito na po yun. Yes, kasangkapan tayo ng Panginoon. Pinili tayong isa sa bituin ng Panginoon. Pero hindi dapat tayo lumaki yung ulo. Amen? Kahit tayo lahat ay ginagamit na ng Panginoon, never tayong magmamayabang sa iba. Lalo't wag nating ilalagay yung faith natin sa, hindi natin po pwedeng ilagay yung pananampalataya natin sa iba. Lalo't kung mga bago pa yan. Tandaan po natin yan. Mga sanggol pa yan. Huwag tayong namamalo. Kung meron tayong dapat paluin muna natin ang sarili natin. Amen?
You are the star to point people to Jesus Christ, the giver of life, the sustainer of life, and the redeemer of your soul. Hindi tayo Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, yes. Pero dapat makita sa atin ang tunay na Jesusness sa ating buhay. Amen? At ang conclusion po natin, purihin ng Panginoon, ito pong naging topic natin, what a guiding star does. Number 1, gives wisdom to the wise. Number 2, pointing people to the Savior. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, ilang beses na nating napapakinggan ang mensaheng ito. Minsan, tinatablan tayo. Minsan, pagkalipas ng ilang araw, wala na naman. Ganon ang nangyayari. Pero, tuloy pa rin tayo. Patuloy pa rin. Ang nais ng Panginoon sa mensaheng ito, seryosohin natin siya. Online man yan, or face-to-face, meron kayong mga kanya-kanyang church, maglingkod tayo ng seryoso, totoo sa Panginoon. Tandaan natin, seryoso din ang impyerno. Kung nagpapa kaliwa kanan tayo sa paglilingkod, mga kapatid, yes, lahat tayo may pagkukulang. Even po ang inyong lingkod. No? Hindi nga ako nakaka-attend dahil nga sa work. Inaamin ko po yun. Pero hindi po ako bumibitaw sa Panginoon. Patuloy pa rin akong nakikinig ng mga preaching sa aking cellphone. Kahit pinagbabawal, tinatago ko lang, 5 days cut salary. No? Basta makikinig ako. Ayoko na wala akong napapakinggan everyday na aking buhay. Kasi feeding yun ng Holy Spirit. Because the Word of God is very powerful. And kung pinapalakas tayo ng Word of God, ng mga mensahe, ng pagbabasa, dapat meron din tayong hikayatin para sila rin ay lumakas. Amen? So, praise the Lord. Yan po ang ating pong pinag-aralan. Be a guiding star. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, salamat po Panginoon ng maraming. Tunay nga po o Diyos, medyo may kalaliman, pero salamat po sa paghihimay-himay. Salamat po Panginoon sa aming napakinggan na patuloy mo kaming ginigising, tinuturuan. Minsan, napakarami namin talaga, o madalas marami kaming pagkukulang sa iyo Panginoon. Minsan gusto na lang namin sa aming mga comfort zone. Minsan kahit meron kaming pwedeng kausapin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, minsan tinatamad kami, natatalo kami ng kalaban. Pero hindi dapat. Dapat magsipag kami, mailapit namin. Mas lalo pang dumami yung mga dumadalo sa online at sa face-to-face na gawain mo, Lord. Lord, malapit ka nang bumalik. Dalangin ko po, O Diyos, na datnan mo kami, Panginoon, na tapat sa iyo, na naglilingkod sa iyo ng tapat. Ano man po, Panginoon, yung mga burden o mga stronghold pa na natitira sa aming mga buhay, dalangin ko po, Diyos, na sa pagtatapos ng 2023, in the name of Jesus, lahat po ng yan ay iiwan na namin. At bagong taon, bagong level of faith ang mararanasan namin, O God, sa tulong mo, Panginoong Diyos. Hindi namin kaya, pero umaasa po kami sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po ng maraming, Panginoon. To you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Sa Diyos lamang po ang papuri. Bye-bye. Praise the Lord. Ayan.